Isang eskwelahan na may nananalantay na mga misteryo, isang nakakatakot na aparisyon, at isang investigasyon sa misteryong ito. Ito ang kwentong pinamagatang Guro sa Gabi. Magandang gabi mga tagatangkilik ng HPS o Horror Pinoy Stories. Ang pangalan ko ay Max at ang kwentong ibabahagi ko ay ang aking karanasan habang gumagawa kami ng project sa school ng mga bandang alas 6 ng gabi. Halos wala ng tao sa building at kaming grupo na lang ang naiwan sa classroom. Ito ang picture naming magkakaibigan. Ako yung naka-blue, samantalang si Kari ang nasa gitna at si Butch naman ang nakapulang t-shirt sa gilid. Medyo tutok kaming lahat sa paggawa ng aming proyekto nang bigla na lang may narinig kaming sumigaw ng malakas na may kasamang pagtakbo sa hallway. Napatigil kami. Sinilip ni Butch sa hallway kung ano yon at sinabi niya na wala naman siyang nakita. Hindi na lang namin pinansin at bumalik kami sa aming ginagawa. Mga 15 minutes na din ang nakalipas nang biglang naulit ang aming narinig kanina. May malakas na sumigaw na parang sobrang naghihinagpis kasabay ng mabilis na mga yabag ng pagtakbo sa hallway. Natigil ulit kami sa aming ginagawa. Ako naman ngayon ang nagpasyang sumilip sa hallway. Doon ay nakita ko ito. Sa may bandang dulo ng hallway ay may isang babaeng nakatayo. Para siyang isang guro batay sa suot niya. Nakatayo lang siya sa hallway. Nagpaalam ako sa kanya. Ma'am, tinatapos lang po namin ang project namin at malapit na po kami umuwi. Napatingin na din ang mga kagrupo ko sa nakatayong teacher. Naputol ang katahimikan ng paligid nang biglang may sinabi si Butch. Sino siya? Alam ko si Mr. Velusilio na lang ang natitira sa building at wala nang ibang teacher na nandito. Bakit parang ang dumi ng damit niya? Bulong naman ni Kari. Oo nga, napansin ko na madumi ang suot na damit ng teacher. Tinitigan ko ang teacher. Hindi pa din siya gumagalaw. May napansin ako na kinilabutan ako. Napansin ko na duguan ang likod ng teacher. Parang may kutsilyo na nakabaon sa kanyang likod. Biglang napahiyaw si Butch sa takot. Bigla naming kinuha ang mga gamit namin at kumaripas kami ng pagtakbo pababa papunta sa labas. Nung nasa labas na kami ng building, ay may narinig kaming kumalabog sa likod namin na para bang may nahulog mula sa itaas. Napalingon kami at ito ang nakita namin. Naku po, mukhang ito yung teacher na humahabol sa amin. Parang nanginginig pa siya mula sa kanyang pagkakahulog nang nagbanggit ito ng kakaibang mga salita. Lalo kaming natakot at kumaripas ng takbo papalayo. Pagkatapos ng parang isang linggong pagtatakbo, ay naabot na namin ang guardhouse.
Lumingon kami at nawala na ang halimaw na teacher sa aming likuran. Hingal na hingal naming sinumpong ang pangyayari sa guard. Hindi niya nga agad kami naintindihan dahil sabay-sabay kami nagsalita. Hindi siya naniniwala sa amin pero pumayag pa din siya na i-check ang lugar na sinasabi namin. Iniwan niya kami sa guardhouse. Nagpahinga kami samantalang si Carrie naman ay tinatawagan na ang kanyang mga magulang. Uminom ako ng tubig para maibsan ang aking pagod nang biglang may narinig kaming putok ng baril. Sumilip kami sa bintana ng guardhouse para i-check nang makarinig ulit kami ng 2 putok ng baril. Natatakot na kami sa nangyayari at umiiyak na si Carrie. Nilabas ko ang aking cellphone para tawagan ang aking mga magulang nang biglang may narinig kaming mga sasakyang paparating. Ang bilis ng mga pangyayari. Kasi matapos ng ilang minuto ay may mga dumating na mga sundalo at pinalibutan ng building namin. Parang may isang malaking military operation na mangyayari. May mga dumating din ng mga taong nakasuot ng pulang PPE. Yung lalaking nasa kaliwa ay lumapit sa amin at nagpakilala. Huwag kayong matakot. Ako si Captain in Command Esteban Sanchez. At kami na ang bahala sa anomalyang naengkwentro ninyo. Kamusta? At doon nagtatapos ang fictional kong kwento. Kung gusto nyo pa ng iba pang mga nakakatakot na kwento, ay pakiclick lang ang mga kasunod na video na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik at magandang